Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Duterte! 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 Ang sigaw natin, ang panalangin natin, bring him home! Bring him home! Bring him home! At ngayon, mga kababayan, mapapakinggan po natin ang video message ng may bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang iba kundi si Ma'am Hanelet Avancenia. Message ko sa Pilipino, kabalo mangod ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before mulanding ang bagyo, naa na siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mawala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di naman gani, gusto na siya mo trabaho. Di na gusto mo dagan ang papolitika. Ang tao lang si amugos niya. Kinakatila mo sa kind of leadership na iyang gihatag. You may find his mouth very foul. Masulti siya o kuan. Igo naman siya mangisog. I remember that time na giingnan ako ayuhan ng Pasig River. Giingnan ako na siya. Dali naman na pag-isog-isog lang man ka. Maura man na iya ha. Ang isog-isog niya na iresulta. Ngayon tayo nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Wala ngawat. Nagpakumbaba siya, miski presidente na siya. Makita niya mo siya matrato tao. Naluhoy ko kay pagkaon alang nautan ang gusto. Dili na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya'y kwarta o wala. He doesn't care kung unsa iya ang isuot. Daan. Wala ko kapalo sa akong pagtabang. Maski kaluoy na lang unta. Kaluoy na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Sa simple lang ay yung gusto. Deprive pa yun ninyo. Simple lang kayong gustuhan na. I-deprive, miski gipatay na unta nimo siya. Dito. I-kidnap ninyo. May 80 years old na guna siya. Kabalo mo ko sa iyang health. Wala tanan. Wala gani medisina. Kay gikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa nina. Grabe, abuso. Grabe. Wala man na siya ni trigger o pusil, maski isa. Wala man na siya gi-pusil. Wala man na siya gidunggab. Hila accusations 9 kabuo. Asa man ang 9. Wala maganin niya magkiti siguro ng 9 na gina-accuse siya. How gani, grabe gani, kulong na nilang gibulhot na nila diri sa Pilipinas na iyang natawan. Yung anak pag ginabuhat diri sa mga... Di ko katulog, dili ko makapuyo sa among sariling balay. Balo ka ba? First night na ako gikan sa katong pag-abot na mo uguan. Wala lang ko nakauli sa among balay. Magplano-plano na lang ko asa ko matulog.
Nangiyo lang ko. Wala ko kabalong sa wala ko kabalong sa ako. Maluoy lang ko kay ultimo pagkaon, ana ba? Binisaya lang ang gusto, ana. Kung uba naghandom, mansyon ka na sa dili. God. Ano lang. Maghangyo ko sa inyo. Di ta mo undang, ato di siya bubalik. Ayaw yun mo undang, di ta mo undang. Please continue to pray for him. And for us, nga maunsa na mo ni. Tabang, Pilipino, tabang. Kayong lahat nandyan ngayon sa Liwasan Bonifacio na sumusuporta sa tatay ko na binigay sa dayuhan at pinadala sa Netherlands doon sa ICC ng itong administrasyon na ito. Magandang araw sa inyo. Mahirap yung sitwasyon namin ngayon. Gusto ko sana na nandyan ako. Yun nga lang, may binabantayan ako na syudad, itong Davao, dahil ako ang alkalde dito ngayon, so hindi ako makapunta. At medyo pakiramdam ko, may gagawin sila dito sa lugar. Kaya hindi muna ako makapunta dyan. Sayang na hindi ko kayo makikita at makakausap ng personal. Pero gusto ko magpasalamat sa lahat ng ginagawa niyo para sa tatay ko. Gusto namin siyang makita na makabalik ng Davao at maka-uwi sa bahay niya, sa kwarto niya. Wala namang ibang gusto yung tatay ko kasi mag-birthday na ngayon 28, 80 anyos na yan. Yung gusto lang talaga namin sana na bumalik na nandyan pa, hindi, yung humihinga pa. Kung may kasalanan man talaga siya, sana naman talaga, dahil Pilipino naman tayong lahat, dito na lang sana yun sa mga korte natin husgahan yung tatay ko. Masakit doon, hindi na namin nakikita ngayon. Kung magbibisita kami, pupunta pa kaming ibang bansa, mahirapan. So, gusto ko lang sabihin talaga, ang nakita ko lang, simula nung kang KOJC pa, yung Pastor Kibuloy, hanggang dito sa sa tatay ko, abusado talaga. Abusado, tapos ayaw dumaan sa saktong proseso. Medyo kailangan natin mag-ingat ngayong mga panahon na to dahil kailangan natin tingnan yung sitwasyon ng maayos. Kasi ako, nakakarinig lang ako ng mga istorya ng Marcelo. Pero ngayon, di ko alam kung ito na ba yun. Pero sa nangyayari at nakikita ko at nararamdaman ko, para siyang Marcelo na naririnig ko nung panahon. Hindi pa naman kasi alam ko may mas mga grabe talaga at mga karumaldumal na mga nangyari doon. Pero itong Marcos Jr. gustong gayahin yung tatay niya na senior na ewan ko lang. Pero gusto ko lang na tingnan nyo ng maayos yung sitwasyon at mag-ingat kayo sa iba kumilos yung liderato ngayon.
Yung mga pulis na uutusan, walang magawa. Siyempre, trabaho man nila. Wala naman talaga dyan sa mga maliliit na ranggo yung ano. Andyan naman talaga kung sino yung nagpapatakbo. So mag-ingat kayo dyan. Again, gusto ko lang magpasalamat kasi wala talaga akong, hindi ko alam talaga ano sabihin ko sa inyo kasi apektado talaga ako ngayon, yung pamilya namin sa nangyari. Yung gusto lang namin makita yung si former President Digong. So malaking bagay, lahat ng ginagawa nyo, sinasabi nyo, sinusulat nyo, lahat ng suporta na pinapakita nyo. Malaking bagay yan sa amin. Kaya salamat sa inyo. Yun lang. Mabuhay kayong lahat. Well, it was really kidnapping. You see the comments all around the world from experts. Yes. But if you talk to lawyers, they call it extraordinary rendition. But for a family member like me, that's kidnapping. That's forcibly taking my father to another country and illegally arresting him. So that's clearly kidnapping. Ma'am, mag-apply po ba si PRRD ng interim release? That is something that I cannot comment on because it's a legal strategy. So I would leave that to the lawyers if the lawyers would like to talk to the media. But I will not comment on legal strategy. I would also add that because I told him a lot of people are crying. They are depressed, hurt, stressed about what happened and what is happening right now and what is happening in the country. And then he said, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. Yes. So I'm remembering this from kasi I cannot take notes, I cannot take a ball pen and pen din. So sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. VP, mahal na mahal po ang Duterte family ng mga OFW at mga Pilipino po sa bansang Pilipinas. Ngayon, grabe po yung emosyon ng mga Pilipino dahil mahal po nila si PRRD at kayo po. So may mensahe po ba kayo para sa lahat ng mga Pilipino? Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kababayan. First off, I'd like to thank all our countrymen for your prayers and your profound support to the former presidents. We can feel your love, we can feel your anger, we can empathize with everyone's rage about what happened. And let us not be let us not forget the real issues in our country, and that is that is the poverty, that is corruption, that is the failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency. The failure of the government to address peace and security in our country.